sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Sama-sama gingon kaganihan natay makauban isa sa mga idol na magsisibya, journalist, media man diri sa Mindanao, pero particularmente iyang base is diha gyud sa Central Mindanao. Dugay na nag-uban ani covering tensions, gera, politika diha sa lugar sa arm pa kaniadto, Maguindanao ug uban pa lugar, Lanao del Sur. Makauban nato karon ang presidente sa Bangsamoro Press Corps, veteran journalist Sir Ali Macabalang. Sir Ali, magandang hapon po. Welcome sa ating programa. Magandang hapon, Loel. Long time no hear. Yun nga sir eh. Assalamualaikum sa inyong listeners. Okay, malaikum salam Sir Ali. Kumustahin ko lang po, matagal na po kayo dyan nakabase sa Central Mindanao. Matagal-tagal tayo hindi nakapagkwentuhan. Ano po ang mga updates kung sa Bisaya pa katikaran ngayon dyan sa Central Mindanao, Sir Ali? Well, ang pinaka-hot cake ngayon na nangyayari sa Central Mindanao, particularmente sa Bangsamoro Autonomous Region, itong napipintong eleksyon. Itong darating na eleksyon sa September 14, 2026, ng first parliament election sa BARM. So, 16 ang pang-accredit na mga regional party. Kasi ang bawat party kasi magno-nominate ng 48. 48 na pag binoto mo ang isang party gaya ng UBGP, United Bangsamoro Justice Party, o kaya other regional parties na accredited ng COMELEC, automatic parang binoto mo na yung 48. Yung 32 naman na natitira, ibuboto yun sa 32 parliament districts na kalat sa BARM. So, wala pang filing of certificate of candidacy sa district level. Sa May 3 and 5 pa ang filing. Yung sa party voting system, nagsara na yung kanilang submission of documents sa April 7. Sir, from an outside perspective, hindi naman po kami taga-BARM, yung mga nakikinig sa atin. Ang tingin ko, sir, mukhang mas komplikado itong eleksyon sa BARM kumpara dun sa normal na nasanayan nating eleksyon, sir. Kung tutusin, mas madali ito. Kaya lang, magkaiba ang angkop nung nauna kaysa ngayon. Kasi dati-rati, bubuto ka diretso, regional governor, vice governor, at saka mga assemblymen. Yun ang pagbuto noon. This time, mayroong party list type kasi parlamentaryo eh. Tapos, mayroon namang yung sinabi ko na 48, yung 8 doon ay representante ng mga sectors ng kababaihan, mga kabataan, mga Christian settlers, indigenous people, traditional leaders, at saka ulama. Yung ulama ay sa religious sector na umiral dito sa BARM. Pero kailangan may nominate sila ng accredited groups nila. Sir Ali, party list you mentioned. Dito sa atin, sa national level, alam naman natin paanong na-bastardize itong party list. Mga political clans pa rin ang humahawa, kung ano-anong mga party list group ang ginagamit. Sa tingin mo ngayon dyan sa BARM, hindi kaya mangyayari din dyan yung nangyayari ngayon dito sa atin sa national na bastardize na yung party list system? Actually, may semblance, pero dito sa sectoral. Kasi ang mga humahawak niyan sa mga sectoral, mga manid eh. Hindi naman pwede umano dyan, walang pera. So, doon sa party system, ang pagkakaiba niya sa national, hindi ito pinupunduan ng mga traditional na politiko na mayayaman, kundi yung talagang accredited ng COMELEC na may mga chapters sa city, probinsya, municipalities. Kung walang register doon na membro, hindi sila pa lulusog doon. At saka ito ay kakaiba yung alin sunod dito sa regional
electoral code na ipinasa ng parlamento ng BARM na kakaiba, it's different ang scope nila at saka nature nila sa party list system natin sa national. Alam naman natin na yung mga halimbawa mga party list ng mangingisda, hindi naman talaga mangingisda yung Yun mga naman eh. representante nila. Mm. Pero iba ito ngayon dyan sa BARM. Iba ito, definite. I can vote for that, Loen. Now, question sir. Sa amin, again, from an outsider, ang UBJP, partido ng MILF. Ang MILF, Yes. yan ang may hawak ngayon. Sa tingin namin sa regional government ng BARM. Ganyan pa rin ba ang sitwasyon talaga ngayon dyan? Well, may mga umiral na mga hakahan, speculations, which I believe somehow true. Kasi sa organic, Bangsamoro Organic Law, na siya ang, or otherwise known as Republic Act 11054, ay ipinasa ito ng Kongreso alinsunod sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro. Alam ko aktibo ka pa noon sa sa media. 2014 ito ipinasa. Dito nakalagay na sa transition period, habang wala pang election sa BARM, ang mangunguna rito sa pamumuno ay ang Moro Islamic Liberation Front. Para masiguro na namumuno sila kasi ang ruling party diyan ay ang interim governing body ng BARM ay ang Bangsamoro Transition Authority. So, para ma-ensure yun, laging nag-a-appoint ang Malacanang ng 41 nominees from MILF. Itong bandang huli sa administrasyon ni Mr. Marcos, medyo nagkaiba kasi hindi in-appoint lahat yung 41 nominees ng COMELEC. May ipinalit dun sa aning, kaya ang reklamo ng MILF hindi na MILF led, alinsunod sa CAB at saka BOL ang kalagayan ng BARM ngayon. Kasi mga kaalyado na ng Malacanang. So, that is actually the real situation now. Ang ngayon, ang minamasdan ng madla, inaantabayan ng publiko, itong eleksyon, anong resulta. Of course, dominating ang dominant group dito, party, ay ang UBGP ng MILF. Nagkaroon ng medyo speculations na nagkaroon ng crack ang MILF nang buuin last April 1 ang Bangsamoro Federalist Party. Yun. Kasi ang mga bumuo rito ay mga kaalyado ni Chief Minister, Interim Chief Minister Makakuha, na mga membro rin, dati active members ng UBGP or ng MILF. So, nagbitaw ng salita ang ilang key officials ng BFP, Bangsamoro Federalist Party, na isusulong nila after the election na kumandidato bilang Chief Minister si Makakuha. Samantala, ang dati ng kasunduan, it's actually an verbal arrangement within the ranks of the MILF or within the MILF circle. Pagkakandidatohin nila for Chief Minister ay si Ahud Haji Murad Ibrahim. So, kaya nga sa aking mga panulat itong lately, magkakaroon ngayon ng showdown si Makakuha at si Murad. But mayroon ding, I am also entertaining the possibility, Lowell, na baka ito ay strategy ng UBGP or the MILF. Kasi, alam mo, no party can monopolize the 40. Imposible na may maka-perfect ng 40 seats makolekta. So, nagbuo ng dalawang partido itong ABUT, no? Alliance of Tribe People Party, ABUT, and then itong BFP, Bangsamoro Federal Party, na mga kaalyado ito ng UBGP and ni MILF. So, sabi nila, kung makakabahagi ito sila ng
For instance, 5 or 10 sa BFP, may 15 na. Makakuha ng 10 or 15, may 30 na ngayon ang MILF. So sa district naman, magbutuhan dyan, pati sa sectoral, at least majority ang membro na sa parlamento napipili after during the convening of the regular parliament ng chief minister at saka speaker. So, ganun ang sumatotal na logic na sinasabi ng mga iba. Pero yung iba naman, sabi nila nagka-crack na, nagkaroon na ng hiwalayan na sa circle ng UBGP at pati na rin ang MILF. That we have to see when the election comes. Where would you put the political clans? Mastura, Midtimbang, Sinsuat, Mangudadato. Yung MI mismo, hindi natin alam kung strategy ba nila o lamat na. Itong mga political clans dyan, ano bang galawan nila ngayon dyan, Sir Ali? Well, as a background, itong last 2025 elections, ang malakas talaga dyan yung mag-asawa. The former governor of Sultan Kudarat at saka yung incumbent na governor no, si Mariam Mangudadato. And the husband, kumandidato siya governor sa Maguindanao del Norte. Mm-hmm. Incidentally, yung mga kaalyado nila, na the same kaalyado na natalo nila noon si Toto Mangudadato nung undivided Maguindanao, nakuha ng MILF. Naipasok nila sa UBGP. Kaya overwhelming ang UBGP sa Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. Granting na kung mangyayari yun, alinsunod pa rin nun because nagkaroon ng crack nga dahil ilan mga mayors sa Maguindanao del Norte na sumuporta kay Governor Mastura ay pumasok dito sa BFP. Doon din sa Maguindanao del Sur, nakaalyado rin naman ang nakaupong gobernador ngayon na pinatakbo ng MILF or through the UBGP, ay kaalyado rin ang mga active members din sa BFP. So, nakakaroon ngayon sa pantahan. Nung in-interview ng mga radio reporters si Interim Chief Minister Makakuha kung anong parte ang kanyang gagamitin, pagsapit ng filing of Certificate of Candidacy sa May 3 up to 5, sinabi niya pag-uusapan pa namin. So, if you read between the lines, you will feel that nagkaroon ng lamat na. Mm-hmm. Kasi he is the Secretary General of the United Bangsamoro Justice Party. And at the same time, he is the Chief of Staff of the military wing of the MILF. So kung walang crack dyan, automatic na sasabihin niya, UBGP ako, MILF ako. Diba? Ano ang magiging negatibong epekto nito kung totoo man nga may lamat na nga itong MILF, UBJP, yung relasyon ni Chief Minister Makakuwa and Chairman Murad Ibrahim with IQ pa, Mohagir Iqbal, sir? Well, sa akin, no, I would look, kasi ang policy ko sa buhay, in every problem, there is always a potential opportunity to harness, no? Walang lilikhain ng Panginoon na problema na wala kang mapupulot doon na advantage. Now, the advantage here, it would be, yun, sinabi ko nga, imbis na umaasa ka ng MILF makamaster ng 40 na ibubuto na through party system, na hati-hati ngayon dalawang party at 3 party ngayon at saka mayroon bang kaasosyo, no? By the way, si Makakuwa, naging kaalyado na niya, naging mga suki na niya yung mga nakaupo na governors all over BARM. Si Governor sa Basilan, si Hataman, dating armed governor. Ang governor ng Lanao Sur, may sariling parte yung siyap, si Governor Bumbit Adjong. Sa Tawi-Tawi naman, ay membro na yan ng UBGP. So, naging kaalyado na sila. First, makita mo talaga openly and subtly, covertly, ni Makakuha. So, itong BFP, kung alam ko naman na although publicly,
hindi pinakikita ni Makakuha na partido niya, nasasalamin naman, nakikita, nararamdaman natin na kaalyado niya lahat ng mga nag-organize diyan. It was organized, it could have not been organized without his inspiration. Now, kung sinasabi ko nga kanina, makakuha ng 15, ang abot 15, hindi rin sa parte magkahati-hatian, definitely makakakuha rin sila ng buto. Kasi may mga nominees ang 50 na mga prominente, mga kamag-anak ni Governor, mga kamag-anak ni Governor Adyong sa Lanao, mga kamag-anak din sa Tawi-Tawi, mga kamag-anak din sa Basilan. So, makaka-maximize sila sa representation. Mag-aagawan nito kasi 40 kaagad yan. Yung 32, direct voting. Ito si Makakuha, kakandidato siya sa district. So, I would believe na paghahatian yan, ang maraming buto dyan ay paghahatian ng UBGP pati BFP. Pero most likely, mas maraming mahahakot dyan sa district, sa 32, ang BFP. Kasi nga, parang sinasabi nga ni Nagib Sinarimbo, may coalition sila with opposition parties. And when you say opposition parties, ito yung BAM Grand Coalition. Coalition ito ng partido ni Hataman, partido ni former Governor Sukarno Suharto, Teng Mangudadato, at saka ni Governor Bumbitadyong ng Lanao Sur. So, ang grupo naman, ang parte naman ni Basilan Governor Hataman, yung dalawa dun sa prominenteng loyal mga members niya, ay nagsabi na ang sinusuporta nila ang current administrator ng BAM. Preparing, sino bang current administrator ng BAM? It's Makakuha. So, obviously, ang opposition, ang BGC, na kinalooban ng tatlong party, ay hindi mag-put up ng, I'm very sure, kasi hindi sila makakaya mag-put up ng kandidato for chief minister. Kung hindi nabawas ang Sulu, pwede na mag-fill sila. No? Kaya nga ang gusto nilang ipakandidato for chief minister was si Sakurtan. But because of the Supreme Court decision, nawala na. So wala na matanggalan ng pakpak ang BGC, BARM Grand Coalition, na mag-fill ng kandidato for chief minister. That's why the possibility na patakbo nila si Makakuha would be very, 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 very high, very, very possible. Now, ang tingin ko naman dyan bilang isang yung sa aking analysis, walang kawalan yan because I do not think kung halimbawa ma-elect ng parliament si Ibrahim, kalilimutan niya si Makakuha because may pinagsama nila dyan some 5 decades, 50 years. Kung maloklok naman dyan, ito si pili ng parliament bilang chief minister, ito si Makakuha, may sinumpaan sila may mga sugat yan sa katawan. Yung paghirap nila, nawalan sila ng mga mahal sa buhay. Si Makakuha, nawalan ng kapatid sa revolution sa MILF. Hindi niya kalilimutan yan. So, hindi kawalan yan, sa tingin ko, sa ipinaglalaban ng MILF. And therefore, UBGP. Kasi founder siya sa UBGP bilang Secretary General. Sir, lastly, handa na ba ang mga ordinaryong mamamayan ng BARM sa ganitong uri ng eleksyon? Kakaiba ito, bago ito para sa lahat. Kayo ba dyan, handa na kaya yung mga ordinaryong mamamayan na paano ba to? Kumusta yung voter education dyan? Well, actually, 4 na bisis na binibini itong eleksyon, no? So, before, noon pa, since 2022 pa, nagkakaroon na ng massive information campaign ng COMELEC. Massive daw, quote-unquote. Tapos, sinusuportahan din ng mga ilang civic society groups at ng agencies ng BARM, again, Bangsamoro Information Office, saka iba pang mga agency dyan na in-orient, no?
inedukar ang mga botante kung paano bumoto sa eleksyon. Kasi nga, ngayon nga lang, sa post ko doon about how to vote, pinaka-professional na kabatch ko, kaya professional na kabatch ko sa high school. Tinanong paano bumoto. Alam ko, butante siya ng Lanao. In-explain ko ba sa kanya sa maikli, Kapo, ang pipiliin dyan ng pag bumuto ka ng party, automatic yan na mabubuto mo dyan is 48 na nominees ng isang partido. Gaya ng 40 for the party slots at saka 8 for the representatives ng mga kababaihan, youth, traditional leaders, Christian settlers, indigenous people, saka religious sector. So, automatic yon. Pero walang makakamonopolize dito kasi yung depende nga sa kabig ng mga nakaupo yung sa mga halimbawa sa mga provinces. Mayroon silang mga nominees, mga kamag-anak dun sa mga party. So, sigurado yan ibubuto nila yung party, kakampen nila. Ang mga madla, ang mga governors, mga mayors, dapat tumulong sila sa orient, no? Educate. Pag-educate sa mga butante kasi para hindi masayang. Masaklap ito, Lowell, although medyo easy this coming election kasi nga walang kasabay. Mas mahirap pagka sa susunod na election kasi isasabay sa local and national. Napakahabang baluta ang gagamitin for BAM and mas kailangan ng orientation. But this time, I would believe there is still time to educate the people. Dapat gumastos sila na malakas kasi matagal ko na itong advocacy na if a professional na kaedad ko nga, I'm already 70 years old, na nagtanong kung paano bumoto, mas malalo dun sa mga countryside people, mga villagers, na kailangan pa talaga edukar sila na pag binoto mo yung UBGP, yung na, 48. Tapos bibili ka naman, buboto ka na naman kung saan ka distrito, kung sino ang representative na pipiliin mo kasi may mga pangalan na sila. Sir, Yun ang dalawa lang naman ang pipiliin mo diyan, ibubuto mo eh. Yung party at saka yung kandidato mo sa district. Dalawa lang ang kaya bubuto mo. Madali lang. So lastly, sir, may mga intriga kasi, may mga nakikialam na opisyal ng national government kaya nagkakaproblema dyan sa BARM, nagkakalamat sa MILF, even yung nangyari last 2025 election na meron ng Grand Family Coalition, biglang nagbaklasan, naglipatan. Totoo ba yon? May mga nakikialam talaga from the national government without naming names? Matindi, extensive ang panulat ko about it. And ang isa lang naman ang tinuturo diyan, especially ang the pointing finger it's coming from the MLF. Ito ang OPA Pro. Sabi nila nakikisaw-saw ang OPA Pro officials sa pagpili ng mga membro ng parliament. So, therefore, kapag kontrolado ng palasyo, ang parlamento ng BARM, ang iiral diyan masusunod kung ano ang mga gusto nilang mangyari. Kasi alam mo, historically, ang regional autonomous government, puppet talaga yan ng palasyo. Kung sino ang ibubuto, pakandidatuhin, kahit na aso siguro, panahon pa ni Marcos Senior, ay talaga mananalo. So, akala nila ganun yun. Hindi, this is a different thing. So, kaya nga sumama ang loob nila, ang ginante ng MILF, sinuspende nila yung final phase ng decommissioning at itong lately naman, other aspects of negotiations. That has yung pag-uusap nila with the government implementing body nga kasi nag-resign na yung counterpart ni Iqbal, si retired General Cesar Rayano. So wala pang na-appoint ang palasyo kung sinong kapalit niya. So sino kakausapin ng MILF?
At habang wala silang kausap, paano ngayon ito kukusa ditong ano, kasi ang decommission lang, isa lang yan sa aspeto na kinakailangan sa peace agreement, yung disbandment of armed groups, yung devolution ng mga power na hindi pa nadidevolve dito, yung kaklaruhin, yung gaya rin ng intergovernmental relations body. Ang pinaka-chairperson dyan ay si dating budget minister Amina Pangandaman. Pag-resign niya, wala pa siyang kapalit. So hindi nakakapag-meeting ngayon ng IGRB na yan ang namamahala kung may mga problema. Halimbawa, supposedly, hindi na magpapasweldo ang BARM sa mga teachers ng Sulu kasi nga humiwalay sila, nahiwalay sila. Pero hanggang ngayon, sinusweldohan pa sila ng BARM dahil nga sa wala pang, hindi na kompleto yung agreement ng gobyerno pati ng BARM kung ililipat na ba yung pagpapasahod sa mga teachers and other provincial field officials ng mga ministries ng diyan sa Sulu. Okay. Sir Ali, maraming salamat ha. Kulang talaga oras pero at least nakapag-umpisa na tayo magtalakayan. Hanggang sa susunod na mga pagkakataon, ma-interview pa rin kita para naman mabigyan ng update yung mga tagalabas ng BARM kung ano na nangyayari dyan sa BARM na bahagi pa rin naman ng Pilipinas yan eh. Hindi pa rin hiwalay. Thank you very much, Sir Ali ha. Salamat po sa iyong panahon at sa inyong mga insights. Thank you. Maraming salamat. May gala, siguro baguhan mo. This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio.